Sa pagpapatuloy, habang sila Gon at Killua ay paalis ng Whale Island, kasalukuyan namang nag-apply muli si Kurapika ng trabaho matapos ang ilang buwan. Naalala ni Kurapika noong unang nag-apply siya sa agency na ito, tumanggi ang babae na tanggapin siya sapagkat noong mga panahon na iyon ay hindi pa siya marunong gumamit ng nen. Hanggang sa nakilala niya si Mizuken, at ito ang naging guro niya tungkol sa nen at kung paano gamitin ito bilang sandata. Katulad nila Gon at Killua, si Kurapika ay dumaan din sa pagsasanay ng water divination at natuklasan niyang isa siyang conjurer. Inaasahan ni Kurapika na siya ay isang enhancer, sinabi naman ni Mizuken na wala na talaga silang magagawa, sapagkat conjurer na ang pinagkaloob sa kanya ng kalikasan. Ipinakita ni Mizuken ang mga nen type sa pamamagitan ng chart, napansin ni Kurapika na 0% ang specialist, ipinaliwanag ni Mizuken na ang mga specialist ay bukod tangi. At dahil katabi nito ang conjurer at manipulator, sila ang may mataas na porsyento upang maging specialist, ibig sabihin nito mas mataas ang tsansa ni Kurapika sa iba na mas mapalakas pa ang kanyang kapangyarihan. At dahil nais ni Kurapika ang maging enhancer, sinabi ni Mizuken na kalahati lamang ng kakayahan ng enhancer ang pwede niyang matutunan, subalit kung ipipilit ni Kurapika na mas hasain ang abilidad na hindi sa kanya nababagay, maaari niya itong ikahina o ikamatay. Bumalik sa kasalukuyan, tinanggap na din si Kurapika ng agency na hanapan siya ng trabaho dahil marunong na siya ngayon ng nen, tinanong siya ng babae kung anong uri ng employer ang nais niyang pasukan. Sinabi ni Kurapika na gusto niya ang isang amo na malakas ang impluwensya at may koneksyon sa York New City auction. Nakahanap ang babae ng 3 employer, subalit mas napukaw ang interest ni Kurapika sa isang employer na may hobby na mangolekta ng mga human trophies. Pinili ito ni Kurapika dahil maaari siyang makakuha ng impormasyon dito tungkol sa mga Phantom Troop. Nang lumabas si Kurapika sa agency, nakasalubong niya si Melody at narinig nito ang tibok ng kanyang puso, gayunpaman nag-apply din ito sa parehong employer na nais pasukan ni Kurapika. Samantala ipinapakita si Bison na nagtatrabaho bilang isang personal bodyguard, hanggang sa may mga lumapit na mga manyakol at nagbigay ito ng mga bastos na komento. Ininsulto ni Baise ang pangit nilang boss, at bago pa ito magalit hinalikan ni Baise ang boss ng mga ulupong, at gamit ang kanyang nen ability na instant lover, nagmistula itong kanyang aso at sa kanya inutusang salakayin ang mga kasamahan nito. Sa kabilang banda isang manunulat ng tula ang kinilalang si Basho, subalit siya pala ay tinutugis ng mga pulis dahil sa kasong pagnanakaw ng mga bangkay, tagumpay na pinatumba ni Basho ang mga pulis at pagkatapos ay nagpatuloy lamang sa pagsusulat. Makalipas ang ilang araw, nagtungo na si Kurapika sa isang mansyon kung saan siya ay ipinadala ng agency upang mag-apply ng trabaho. Sinalubong siya ng isang matandang butler, at inihatid sa waiting room kung saan naruroon din ang mga nag-a-apply bilang bodyguard. Dahil kumpleto na ang lahat ng aplikante, napanood nila ang video ni Dalzolin, ipinaliwanag nito na matatanggap lamang sila bilang bodyguard kung magagawa nilang isumite ang mga bagay na hinihingi nila. Binigyan sila ng mga data card, nakapaloob dito ang mga item na pagpipilian nila, subalit nang makita ni Kurapika ang mga mata ng kuruuta, nagliyab ang mga mata niya at napansin ito ni Basho. Gayunpaman, buo ang loob ni Kurapika na ipasa ang pagsubok na ito upang matanggap siya bilang bodyguard. At kung magtatagumpay siya, kukunin niya ang tiwala ng kanilang boss hanggang sa ipagkatiwala din nito sa kanya ang mga sikreto nito, kabilang na ang mga kapwa nito kolektor ng mga human trophies, at pagkatapos ay isa-isa niya itong tatapusin lahat. Subalit biglang nagsalita ulit si Dalzolin, ipinaalam nito na nagsimula na ang pagsubok, kinakailangan nilang makalabas dito ng buhay upang malaman kung kwalipikado nga sila bilang bodyguard. Kailangang harapin nila Kurapika at ng iba pa ang mga kalaban upang sila ay makalabas sa mansyon na ito. Sa unang pagkakataon ay ginamit ni Kurapika ang kanyang bagong sandata na kadena upang salagin ang mga bala. Habang patuloy sa pag-iwas si Kurapika, nagawa namang masuntok ni Basho ang isang kalaban at may napansin siyang kakaiba sa mga ito. Sa pagmamasid ni Kurapika sa lahat, mukhang naiintindihan na niya ang nangyayari at nagawa niyang bihagi ng isa sa kanilang kasamang aplikante, upang patigilin nito ang kanyang mga puppets.
Sinabi ni Basho na naramdaman niya na gawa sa Nen ang mga kalaban nila nang suntukin niya ang isa dito. Tinanong niya si Kurapika kung paano niya ito nalaman. Ipinaliwanag ni Kurapika na habang pinagmamasdan niya ang lahat sa itaas, nakita niyang ang kasama nila lamang na ito ang hindi inaatake ng mga puppets. Dagdag pa niya, na hindi ganon katatalino ang mga puppets nito sapagkat inaatake lamang ng mga ito ang kalaban na pinakamalapit sa kanila, kaya naman wala ng choice si Shachmono kung di ay umamin na siya ay isang empleyado dito. Gayunpaman, sinabi ni Shachmono na inutusan lamang siya ng kanilang boss upang subukin ang kanilang mga kakayahang apat. Sa narinig nilang ito, nabahala sila kung sino pa sa kanilang 5 ang impostor. Subalit si Kurapika ay kampante sa mga oras na ito, gamit ang kanyang kadena kaya niyang tukuyin kung sino ang impostor sa kanila. Sinuri ni Kurapika ang lahat ng kasama niyang aplikante, at gumalaw ang kadena nang itutok niya ito kay Squala, ngunit hindi sang-ayon si Squala sa pamamaraang ito. Ipinaliwanag ni Melody na ang pamamaraang ito ay ginagamit dati ng mga tao bilang lie detector, dagdag pa niya na narinig niyang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Squala nang sabihin ni Kurapika na siya ang impostor. Sinabi ni Melody na ang tibok ng inosenteng tao kapag napagbintangan ay dahan-daang bumibilis, pero kabaliktaran dito ang narinig niya sa puso nila Squala at Shachmono. Sinubukan pa din ni Squala na kumbinsihin sila Basho at Baise, na sila Kurapika at Melody ang tunay na impostor at ang mga ito ay magkasabwat. Gayunpaman nagsulat si Basho sa kanyang papel na kung sino ang matamaan ng kanyang kamao ay tuluyang masusunog, kaya't pinakita niya ang kanyang nen at sinuntok ang isang silya at nagliyab nga ito. Sinabi ni Basho na anumang basahin niya sa kanyang isinulat ay nagkakatotoo, kaya naman muli siyang nagsulat na kung sino man ang hindi sumagot ng tama ay lalamunin ng apoy. Inunang tinanong ni Basho ang 4 kung sino pa sa kanila ang impostor, at wala naman ni isa sa kanila ang nagsisinungaling, subalit pagdating kay Squala ay hindi ito makasagot agad. Sa huli ay umamin na lamang si Squala na siya ay kasabwat ni Shachmono, pero nagbanta ito na kahit anong gawin nila ay hindi pa din sila makakalabas ng buhay sa mansyon na ito. Gayunpaman lumapit si Baise kay Squala at hinalikan ito, sinabi ni Baise na nasa kontrol na niya si Squala ng 3 oras, at hindi naman maitago ng kanyang mga kasama ang pagkagulantang sa kanilang nasasaksihan. Inutusan ni Baise si Squala na isiwalat ang plano nito, ibinunyag ni Squala na siya ay isang nen manipulator at nasa kontrol niya ang lahat ng mga aso dito na lalapas sa kanila sa labas. Gayunpaman inutusan ni Baise si Squala na itigil ang kapangyarihan nito, at ligtas naman silang nakalabas ng mansyon nang hindi inaatake ng mga aso. Nagpakilala ang 3 sa bawat isa, subalit si Kurapika ay tumangging magpakilala, katwiran niya na hindi pa naman sila kumpirmadong magiging magkasama, sapagkat nagsisimula pa lamang ang pagsubok nila upang matanggap sa trabaho. Samantala natanggap na ni Milwaukee ang memory card na ipinadala ni Killua, kasalukuyan na niyang din-decipher ang save data ng Grid Island, at pinadala na niya ang URL Hunter website kay Killua sa pamamagitan ng isang agila. Sa kabilang banda malapit na sila Gon at Killua sa York New City, 2 linggo na lamang at muling magkikita-kita na ulit sila ni Kurapika at Leorio. At habang sila ay nag-uusap, dumating na din ang URL na ipinadala ni Milwaukee, dahil dito makakapagsimula na din silang makakalap ng impormasyon tungkol sa Grid Island. Matapos nilang sumakay ng barko, sila Gon at Killua ay dumiretso agad sa internet cafe upang mangalap ng impormasyon tungkol sa Grid Island. Gamit ang Hunter license ni Gon, na-access nila ang URL na ibinigay ni Milwaukee. Ang Hunter website ay tila isang virtual tavern at para makakuha ng impormasyon tungkol sa Grid Island, kailangan muna nilang magbayad ng 20 million Jenny. Nang makapagbayad na sila Gon, naglabas ng nen ang computer at doon nila nakausap ng harapan ang bartender. Sinabi nito na ang larong Grid Island ay ginawa ng isang grupo na eksperto sa nen, at para lamang ito sa mga player na isa ding nen user, sapagkat oras na mag-start ang game, nahihigop ang player papasok sa mundo mismo ng Grid Island sa pamamagitan ng nen na inilagay dito ng mga game developer. Sinasabing kapag ikaw ay namatay sa loob ng game ay mamamatay ka din sa totoong buhay, at may isang tao din na umupa ng 50 nen user upang laruin ito, subalit wala nang nakabalik sa kanila ni isa.
Dagdag pa ng bartender, sa darating na subastahan sa York New City 7 kopya ng Greed Island ang i-auction at ang pinakamurang bid ay nagkakahalaga ng 8.9 billion Jenny. Dahil hindi sapat ang pera ni Lagon at Kilua upang makasali sa subastahan, nagpasya silang maghanap ng mga bihirang items online at sa kanila ito tutubuan at ibebenta, subalit sa huli ay nabigo pa din sila makalikom ng pondo dahil madalas silang nai-scam sa mga non-trusted website. Samantala tagumpay na nakakuha ng mga items sila Kurapika at ang iba pa, dahil dito opisyal silang tinanggap ng punong gwardya na si Dalzelin bilang mga karagdagang bodyguard. Para sa kanilang unang misyon, ipinaliwanag ni Dalzolin na kailangan nilang i-escort ng ligtas ang kanilang boss patungo sa isang hotel sa York New City. Gayunpaman nagtanong at naging mapagduda si Kurapika kung sino ba ang mga posibleng tumarget sa kanilang amo. Hindi nagustuhan ni Dalzolin ang pananalita ni Kurapika, kaya't pinaalalahanan siya nito na dapat ang pagtuunan niya ng pansin ay ang direktang tungkulin niya sa misyong ito. Matapos ng pagpupulong, dinala sila ni Dalzolin sa silid ng kanilang amo, hindi nila inaasahan na isa palang cute na batang babae ang kanilang boss na si Lady Nian. Gayunpaman, nagsimula na ang kanilang misyon ngayong gabi na bantayan si Lady Nian, at sakay sila ngayon sa isang airship patungong York New City. Sa kabilang dako, nagsimula na ding magtipon-tipon ang mga miyembro ng Phantom Troop, habang ang kanilang pinuno ay tahimik na naghihintay sa iba pang mga miyembrong darating. Kinaumagahan, nakalapag na din ang airship nila Kurapika sa paliparan, at habang patungo na sila sa York New City, nagpaabot si Dalzolin ng mga trabaho kay Lady Nian galing sa kanilang mga kliyente. Ginamit ni Lady Nian ang kanyang kapangyarihang ghostwriter na isa ding Nen ability, upang hulaan ang mga kapalaran ng mga taong involved sa negosyo ng kanyang ama. Ayon kay Kurapika, ginagamit si Lady Nian ng kanyang ama upang gamitin nito ang talento nito sa panghuhula, para mapataas ang katayuan nito sa underground society, kaya naman todo protektado ito sa kanyang anak dahil malamang ay target na si Lady Nian ng mga kaaway ng kanyang ama sa politika. Gayunpaman, ang 4 na mga miyembro din ng Phantom Troop ay kasalukuyan na ding papunta sa kanilang pagtitipon, ito ay sina Phaeton, Machi, Nobunaga at Franklin. Samantala ligtas na nakarating ang panig ni na Lady Nian sa hotel nito sa York New City, itinala na ni Dalzolin ang mga hula ni Lady Nian sa ama nito. Batay sa mga sinulat ni Lady Nian, lahat ng kanilang mga kliyente ay dadalo sa auction sa September 1, ngunit ang nakakagulat ay pare-pareho din silang mamamatay sa gaganaping subastahan. Sinabi ng ama ni Lady Nian na agad na niya itong ipapaalam sa kanilang mga kaalyado, at ipinag-utos din ito na huwag nang payagang dumalo si Lady Nian sa underground auction, dahil napakadelikado ng nasabing araw. Sa kabilang pangyayari, nakumpleto na din ang miyembro ng Phantom Troop nang dumating na si Hisoka, ngayong kumpleto na sila, ipinag-utos ng kanilang pinuno na si Crowlo na nakawin ang lahat ng item na i-auction sa darating na subastahan, at kung sino man ang humadlang sa kanila ay pinahihintulutan niyang patayin ang mga ito. Samantala para sa susunod na misyon nila Kurapika, ipinag-utos ni Dalzolin na sila na lamang ang dadalo sa auction, at kailangan nilang kunin ang mga item na kanyang mga ipapakita kabilang na ang mga mata ng mga kuruta. Ipinaalam din ni Dalzolin na dapat ay maging maingat sila, sapagkat may magaganap na pagsalakay sa darating na auction, kaya naman malakas ang kutob ni Kurapika na ang Phantom Troop ang may pakana nito. Sa pagsapit ng September 1, ang lansangan ng York New City ay napuno ng maraming mga iba't ibang tindahan. Sa umagang ito ay nagpasya si Lagon at Kilua na libutin ang pamilihan habang hinihintay kung darating nga sila Leorio at Kurapika. Gayunpaman, iminungkahi ni Kilua na bumili si Gon ng cellphone dahil importante ito lalo't isa na din siyang hunter, at habang sila ay namimili, dumating si Leorio at inabisuhan sila na ang bilhin ay ang Beetle phone, dahil ito ay matibay at may 200 wika na kaya nitong may translate. Dahil kay Leorio nakatawad si Lagon at Kilua sa pagbili ng 2 unit ng cellphone, kaya naman napagtanto ni Lagon na si Leorio ang pwede nilang maasahan pagdating sa subastahan. Maya-maya, nagulat si Leorio na nagawa ng maisauli ni Gon ang number ni Hisoka at nakaabot sila sa level 200 ng Heaven's Arena. Sinubukan ni Leorio na magyabang na natutunan na din niya ang Nen,
subalit sa basic knowledge pa lamang tungkol sa Ren ay mali na siya kaya't bistado na agad si Leoryo ng dalawa. Gayunpaman nasabi nila Gon at Killua kay Leoryo ang tungkol sa Grid Island, kinakailangan nilang makuha iyon subalit problema nilang dalawa ang pera dahil pumalpak sila sa mga investment. Kaya naman naisipan ni Leoryo na mangalap ng impormasyon sa internet, tungkol sa mga kalakalan na umiiral dito sa York New City, natuklasan nila ang isang paraan din ng pag-auction na tinawag na bind, dahil dito nagkaroon si Leoryo ng ideya, upang sila ay makaipon agad ng sapat na pondo na magagamit nila sa subastahan. Samantala pinulong na ni Dalzelin ang kanyang mga kasamahan para sa misyon nila ngayong gabing ito, na-assign ng grupo ni Baise at Shachmono na sila ang makikipag-bidding sa loob, habang si Kurapika, Melody at Basho ay naatasang magbantay sa harap at likod ng venue, habang si Dalzelin at Squala ang baalang magbantay kay Lady Nien. Bumalik kila Gon, makikita sila ngayon na nagsasaganap ng isang pa-contest, kung saan maaaring hamanin si Gon sa paligsahan ng punong braso at kung sino man ang makakatalo sa kanya, ay mananalo ng isang diamanteng nagkakahalaga ng 3 milyon. Ayon kay Leoryo, kailangang pigilan ni Gon ang kanyang lakas sa bawat makakaharap nito, at bago niya tapusin ang laban ay dapat magpanggap siyang kunwari ay nahihirapan. Pagsapit ng gabi marami-rami na din ang mga tumalpak at natalo ni Gon, hanggang isang babae ang sumubok humamon sa ating bida, sa paghawak pa lamang ng kamay nila napansin agad ni Gon ang aura nito. Sa pagkakataong ito, pareho nilang ginamit ang kanilang tunay na lakas, medyo nahirapan si Gon subalit sa huli ay nanalo din naman siya. Napansin ni Killua na naging seryoso si Gon doon, kaya naman naging misteryoso sa kanila ang babaeng iyon, at lingid sa kaalaman nila na kasapi ito ng Phantom Troop at siya ay si Shizuko. Samantala nagwawala si Lady Nien matapos malaman nito na hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na dumalo sa auction, subalit kinalaunan ay tumigil na din ito sa kakaiyak, kaya't ipinag-utos ng tatay nito na gawin nila ang lahat upang makuha ang item na gusto ni Lady Nien sa subastahan. Sa kabilang pangyayari, habang nagbabantay sila Kurapika at Melody, hindi maiwasang maisip ni Kurapika kung darating ba talaga ang Phantom Troop ngayong gabi. Muling narinig ni Melody ang kaparehong tunog ng puso ni Kurapika, pareho ito nang magkasalubong sila sa labas ng agency. Sinabi ni Melody kay Kurapika na isang himig ng galit ang inilalabas ng kanyang puso. Natanong ni Melody kung ano ang kinalaman ng Scarlet Eye sa buhay ni Kurapika, sapagkat noong tinitignan ni Kurapika ang Scarlet Eye sa litrato, naramdaman ni Melody ang walang hanggang galit at pagkamuhi sa puso ni Kurapika. Inamin ni Kurapika na siya ay isang kuruta, at gagawin niya ang kahit ano mabawi lamang ang mga matang kinuha sa kanyang angkan. Ibinunyag din ni Melody na isa siyang music hunter, pumasok siya sa trabahong ito upang hanapin ang bukod-tanging musical piece, na pinamagatang Sonata of Darkness. Isa itong kanta na ginawa mismo ng isang demonyo, at kung sino man ang makinig o tumugtog nito, isang malagim na sakuna ang sasapitin ng mga susubok dito. Sinabi ni Kurapika na isa lamang alamat ang kwentong iyon, ipinakita ni Melody ang sumpa sa kanyang katawan, na epektuhan siya ng mapakinggan ang Sonata of Darkness, at ang kanyang kaibigan naman ay namatay matapos tugtugin ito. Gayunpaman nais pa din niyang bumalik ang katawan niya sa dati, at gagawin niya ang lahat mahanap lamang ang kantang ito at wawasakin, upang wala nang matulad sa sinapit nilang magkaibigan. Habang ang grupo ni Kurapika at Basho ay maiging nagbabantay sa labas, nasa loob naman ang grupo nila Baise para dumalo sa underground auction na pinamamahalaan ng mga mafia community. Ayon kay Shachmono, mga negosyanteng mafia ang nagtitipon-tipon dito kada taon, at kada winning bid ng isang mafia boss ay obligado silang magbigay ng 5% sa mafia community, upang mas bumango ang kanilang pangalan at ipakita ang yaman nila sa pamamagitan ng subastahan. Sa pagsisimula ng auction, nagkunwari sila Phaeton at Franklin bilang mga host, ngunit sa kanilang pagbati ay nagpaulan si Franklin ng mga nen bullets na nagmassacre sa halos lahat ng tao sa loob ng silid. Sinubukan ni Shachmono na sagipin ang kanyang mga kasama, subalit ang kanyang mga nen balloons ay walang panama kaya naman binawian agad siya ng buhay. Bagamat nakatakas sila Baise, hindi rin naman sila nakaligtas kay Shizuko at inatake sila gamit ang nen ability nito na vacuum cleaner.
Pagkatapos ay nagtungo si Shizuko sa event hall at gamit ang vacuum cleaner niya na si Blinky, hinigop niya ang lahat ng bagay at dugo pati ang mga silya, upang walang matira na kahit anong mga bakas. Nagulat si Kurapika kay Dalzolin sa nangyayaring insidente, subalit nang makapasok ang mga mafia sa loob wala silang nakitang ni isang mga bangkay. Napag-alaman din ni Kurapika at Melody na ang lahat ng mga gamit na itatampok sa auction ay misteryosong nawala, kaya naman nagdesisyon si Dalzolin na tipunin ang grupo nila Kurapika at Basho. Dahil sa nangyayari, naghigpit ang mga mafia at nagsagawa ng malawakang paghahanap upang mahuli ang mga salarin, at ang mga Phantom Troop ay tumatakas na sakay ng isang hot air balloon. Gayunpaman nagulat si Avogan kay Crollo na kahit din sila ay hindi nila alam kung nasaan ang mga item sa loob ng vault, sinubukan nilang tanungin ang auctioneer, at sinabi nitong inilipat ang mga gamit bago magsimula ang event, kaya naman hinala ni Avogan ay may taksil sa kanilang grupo na nagtimbre sa mga mafia. Subalit sa palagay ni Crollo ay walang traidor sa grupo, sapagkat wala namang mapapalang gantimpala ang isang miyembro ng Phantom Troop, kung sakaling papanig ito sa mga mafia. At kung sakali mang mayroon ngang espiya ang mga mafia, at batid na ng mga ito na may mga kriminal na papatay sa kanila, dapat mas pinatindi pa ng mga ito ang seguridad at bawat isang personalidad na dumalo ay may dalang mga armas. Gayunpaman ipinaalam ni Avogan na may nakuha si Phaeton na impormasyon galing sa auctioneer, na pag-alaman nilang tinawag na ng mga 10 don ang kanilang mga elite na assassin na tinawag na Shadow Beast. At hindi lang iyon, may isang miyembro din ng Shadow Beast ang pumasok sa loob ng vault, bagamat lumabas itong walang dalang kahit ano, pero nang makaalis ito ay wala na ang lahat ng gamit. Dahil sa narinig ni Crollo, naiisip niyang gumamit ang Shadow Beast na ito ng isang uri ng Nen ability, kaya naman ipinagutos na niya kila Avogan, na patayin ng sinumang miyembro ng mafia kabilang na ang mga Shadow Beast. Sa kabilang banda na pag-alaman nila Dalzolin na naabutan na ng mga mafia ang hinihinala nilang mga salarin, at ang lokasyon nito ay sa Gordo Desert. Nagpasya si Avogan na siya na lamang mag-isa ang haharap sa lahat ng mga mafia, at gamit lamang ang kanyang mga kamay, sabik na nilipol ni Avogan ang mga ito. Sinubukan siyang patumbahin gamit ang sniper, subalit hindi ito umepekto, kaya't ginamitan na siya ng bazooka ngunit wala talagang epekto ito sa malabakal na balat ni Avogan. Habang pinapanood ni Kurapika ang karumal-dumal na lakas ni Avogan, sinabi niya na mahihirapan silang hulihin ang mga ito, subalit sinabi ni Dalzolin na hindi sila pwedeng umatras dahil may misyon silang kailangang tuparin. Gayunpaman may naramdaman si Melody na mayroong grupong papalapit sa kanila, at may lumabas na malauod na tao na nagpakilalang si Worm at kasama nito sila Rabid Dog, Leech at Porcupine, at kabilang sila sa grupo na sinasabing Shadow Beast. Ngayong nandito na ang mga Shadow Beast, nagpasya ang mga ito na sila na lamang ang haharap sa mga Phantom Troop. Hindi man lang nasiyahan si Avogan nang patayin niya ang mga mafia, subalit dahil nandito na ang mga Shadow Beast, nabuhayan ito ng loob at iminungkahi niya sa kanyang mga kasama na huwag mangingialam sa laban. Habang tinatanong ni Avogan kung saan dinala ng mga Shadow Beast ang mga item sa vault, sinubukang suntukin ni Worm si Avogan, ngunit wala itong epekto kaya't binawian siya nito ng mas malakas na suntok, kaya't pinili na lamang ni Worm na hilahin si Avogan sa ilalim ng lupa para hindi ito makawala. Balak ni Worm na ang mga kasama nito ang tatapos kay Avogan, ngunit nabaliktad pa ang sitwasyon nang gumamit si Avogan ng Big Bang Impact, at mag-isang sinalo ni Worm ang suntok nito na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Sa lakas ng puwersa lumikha ng malaking butas si Avogan sa lupa, dahil sa pangyayaring ito, nakita ang gagambang tato ni Avogan, dito na nalaman ng lahat na ang kanilang kalaban ngayon ay mga Phantom Troop. Gayunpaman hindi natinag ang mga Shadow Beast at sumugod. Sinubukang suntukin ni Avogan si Porcupine ngunit tumagos lamang sa kanyang kamay ang malakarayom nitong mga buhok, habang si Rabid Dog ay nagawang masugatan si Avogan gamit ang matatalim nitong mga ngipin. Makailang beses sinugatan ni Rabid Dog si Avogan sa katawan nito, at makalipas lamang ang ilang sandali ay hindi na nakagalaw si Avogan, dahil umepekto na ang lason na galing sa mga pangil ni Rabid Dog. Dahil sa sugat ni Avogan, sinamantala ni Leech na maglagay ng mga linta sa loob ng katawan nito upang mangitlog, hindi matiis ni Avogan na mandiri sa pamamaraang ito, kaya naman kinagat niya ang ulo ni Leech at agad itong binawian ng buhay.
Sinabi ni Avogan na kayang-kaya niyang talunin ang mga Shadow Beast kahit na leeg at ulo lamang ang kanyang gagamitin. Hindi maniwala si Rabid Dog sa kanyang mga narinig, hanggang sa dumura si Avogan ng kapiraso ng bungo ni Lich, at sa lakas nito ay nagmistulan itong bala na bumutas sa ulo ni Rabid Dog. At para maalis si Porcupine sa kamao ni Avogan, sumigaw siya ng sobrang lakas na nagpayanig sa buong paligid. Sa sobrang lakas, nawalan na ng malay si Porcupine dahil pumutok na ang mga ugat nito sa utak. Sa mga oras na ito, nagulantang ang kampo nila Dalzolin dahil nagawa ni Avogan talunin ang mga Shadow Beast, subalit si Kurapika ay tuluyan ng nawalan ng kontrol dahil sa galit at nais kalabanin niya si Avogan. Sinubukang pigilan ni Dalzolin si Kurapika subalit hindi ito nagpatinagdala sa matinding tensyon, kaya naman tumugtog si Melody sa pamamagitan ng flute, at nagawa niyang pakalmayan ang lahat ng nasa kanyang paligid. Natauhan si Kurapika at nagpasalamat ito kay Melody, gayunpaman nais pa din ni Kurapika na hulihin si Avogan, at may naiisip siyang plano upang matagumpay nilang mahuli ito. Samantala habang aalisin na ni Shizuko ang mga lason sa katawan ni Avogan, kinuha ni Kurapika si Avogan papalayo sa kasamahan nito. Nagdesisyon sila Shalnark na iligtas si Avogan, habang si Maki ay nagawang makapaglagay ng sinulid na nen upang madali nilang masundan ang tumangay kay Avogan. Sa kabilang banda, bihag na nila Kurapika si Avogan, kampante si Avogan na makakaya niyang makalaya sa mga kadenang ito, subalit galit na hinigpitan ni Kurapika ang kanyang kadena. Hindi makapaniwala si Avogan na kahit ang tulad niyang bihasang enhancer ay mahihirapang makawala dito. Dahil ito sa teknik ni Kurapika na chain jail, ginawa ito upang pigilan ang mga Phantom Troop, at kung sakaling magkamaling gamitin niya ito sa iba ay agad siyang babawian ng buhay, sapagkat iyon ang kondisyon ni Kurapika na pinato niya sa kanyang sarili. At dito muna nagtatapos ang Season 3 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.